Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Kunwari, ako yung Tatay Zul. Imposibleng mangyari yun. Sinorpresa nga ni Carlos Benitez itong si Lynette sa kanyang kwarto ng breakfast and bed. At tila kinikilig naman itong si Lynette na ganito pala mag-alaga ang kanyang asawa. At dito nga napag-usapan nila ang tungkol kay Zoe. At dito naman na tila nagbibiro itong si Carlos at sinabi dito kay Lynette na papaano daw kung siya ang naging ina ni Zoe. At dito rin na sinabi ni Lynette kung mabait lang daw sana itong si Zoe at lalong-lalo na dito kay Annalyn, baka may posibilidad na tanggapin niya ito. At ang kasunod naman na biro dito ni Carlos ay sinabi niya papaano daw kung siya ang ama ni Zoe. At hindi naman naniniwala itong si Lynette at imposible daw na mangyari iyon. At ang magiging issue nga daw ay ang hindi pagsasabi ng totoo dito ni Carlos. Talagang magkakaproblema daw sila. At tila nanahimik naman bigla itong si Carlos Benitez dito sa mga sinasabi nga dito ni Lynette. At inaya niya nga itong kumain at ang sagot nga dito ni Carlos na tapos na nga raw siya kumain. At maya-maya nga ay nabanggit dito ni Lynette na gusto na daw niyang bumalik doon sa kanilang tirahan upang nang sa ganon ay harapin na niya itong kanyang trauma upang matapos na nga ito. Sa kabilang banda, dito naman nagkaharap-harap itong pamilya ni Giselle at itong kanyang anak at itong si Moira at nakilala na rin ni Moira itong si Justin na pinabayaan daw di umano ni Giselle at pinigilan naman ni RJ itong si Moira sa kung ano-ano ang mga pinagsasabi nito. Dapat daw ay umalis na itong si Moira at ang sagot ni Moira hindi nga daw pwede dahil narito nga siya upang malaman kung ano ang mga ari-arian na mapupunta sa kanyang anak. At dito nga biglang dumating itong si attorney at tinanong ang lahat kung handa na ba silang makinig sa mga sasabihin nito. At bago ang lahat ay nagtanong itong si Giselle at RJ sa attorney na ito na kung bakit may paganito na buhay pa naman itong kanilang ama na si Don Pepe. At biglaan nga ang mga pangyayari dahil bago nga nakidnap daw itong si Don Pepe ay tumawag nga agad dito kay attorney at ipinabago ang last will of testament. At dito na iniisa-isa ang mga kayamanan na binanggit dito ni attorney at ang unang ngang nabigyan ay itong si Giselle na panganay na anak dito ni Don Pepe at ang kasunod itong si RJ at ang kasunod naman ay itong si Annalyn at ang kasunod itong si Justin. At nagtaka itong si Moira na kung bakit binigyan daw ng kayamanan itong si Annalyn na anak naman daw ito sa labas. At dito na humirit itong si RJ na tumigil na itong si Moira at makinig na lamang. At maya nga tinanong ni Moira ang attorney kung ano daw ang mapupunta sa kanyang anak. At dito nagulat itong si Moira nang sabihin ni attorney na pinapatanggal nga ito si Zoe bilang mamanahan ni Don Pepe. At tumawag nga itong si Don Pepe dito kay attorney bago nga siya dinukot. At nagtataka itong si attorney dahil bigla-biglaan nga daw ang pagtawag at hindi binanggit kung ano ang dahilan na kung bakit inalis niya itong si Zoe. Kaya agad na nagduda itong si Giselle at itong si RJ na walang mabigat na dahilan itong kanilang ama na bakit tinanggal itong si Zoe sa araw mismo ng kanyang pagkawala. At may duda ito na may kinalaman talaga itong si Zoe. At dito naman ay nawat ni RJ itong si ate niya Giselle na tama na daw dahil tapos na nga ang kanilang investigasyon dito. Gusto ni Moira na itakas itong si Zoe at magpakalayo-layo. At hindi naman pumapayag itong si Zoe kaya agad na tinawagan itong si Carlos upang makausap at puntahan ito. At laking gulat nga dito ni Zoe nang yakapin niya itong kanyang ama at naabutan dito ni Lynette at nagtanong ito na kung bakit magkayakap itong si Carlos at itong si Zoe. May dapat ba daw siyang malaman? Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye mga kapuso.